Palakpakan muna natin, Miss Cathy Binat. Sa ikatlong araw ho na isinasagawang rally ng ating mga kababayan diyan sa Liwasang Bonifacio, muli ho nagsalita itong si Ma'am Cathy Binat. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandiyan lang ho sa baba. Ayun na nga, ibang klase talaga itong si Ma'am Cathy Binat. Pagka siya na sumasalansan, ang dami hong nakikinig. Palakpakan ho natin ng isang beses pa. Itong si Madam Cathy Binat. Wala na ho tayo, maraming tatalakayin dito sa video na to. Re-recta na ho tayo dito kay Ma'am Cathy B. Comment lang ho kayo dyan sa baba. We are one. Ha? Maraming salamat, Senator Rodante Marcoleta. Baka malikaw dito si Sendante, at least makita niya yung pagsuporta ng sambayan ng Pilipino sa kanya. Ha? We are one. We support Senator Rodante Marcoleta. Maraming salamat, Senator Rodante Marcoleta. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Game. Diba? Dapat ito ang idol. Yung mga kabataan ngayon, ito ang future ng bayan. Yo! Sabi ko eh. Kasi, bata pa kayo, alam nyo na yung tama sa mali. Diba? Mabuti Yan ba yung 1,500 crowd? Kasi pinapakalat ng mga bayarang mainstream media, konti na daw yung tao sa Liwasang Bonifacio. Di ba? Yan ba yung 1,500 crowd? Sa aking nakikita ha, kung titignan natin na let's say 5 katao kada square meter o let's say 3 katao kada square meter dyan, kulang-kulang siguro mga nasa 20 mil yung mga tao nasa Liwasang Bonifacio ngayong mga panahon na to. Kasi kita nyo naman ho, to dito, hanggang dito sa likod na to, isipin nyo na lang ho, 3 katao kada square meter. Ilang square meter yan? Di ba? Marami. Siguro more or less 10,000 itong mga nasa harap pa lang na to. Wala pa yung mga nasa likod, nasa gilid kasi malawak ho yung Liwasang Bonifacio. Yan ho yan pa lang ho yung harapan ng entablado. Sa gilid ho banda dito kasi nanggaling na tayo diyan eh. Sa gilid ho niyan, marami pang tent diyan, marami pa yung available na lugar diyan para pag hindi nakukuhanan ng video na to. Ibig sabihin ho talagang fake news yung mga taga mainstream media. Kaya naman, palakpakan ho natin ang ating mga kababayan na talagang nakikibaka diyan sa Liwasang Bonifacio. pa kayo, hindi kayo abogado, hindi kayo politisyan na binoto ninyo, na nangako, na ipaglalaban ng bayan, ng bolat na budol lang tayo lahat. Tama? Kaya tama to po. Etong ginagawa nyo, napakagaling. Salamat, Senator Rodante Marcoleta. Salamat, Senator Rodante Marcoleta. Kayo mga bata, nakita nyo kung ano ang kamalian Hashtag salamat, Senator Rodante Marcoleta. Hashtag protect Rodante Marcoleta. at nangyayaring katiwalian sa ating bansa. Di po ba? Ang pagdidiin kay Senator Rodante Marcoleta or ka Dante Marcoleta ay isang walang kakwenta-kwenta. Yan. Compare sa mga tinuturo ng mga witnesses na magnanakaw. Ilan na ang witness na lumabas? Ilan na? Pero ni isa, ayaw nilang pakinggan bagkus ito'y kanilang pinapasama at kinukulong. Pero guess what? Guess what? Si Ombudsman gagamitin ang statement ng retired men in uniform against kay Martin Romualdez. So, kung nagsisinungaling ang men in uniform na mga retired, bakit gagamiting ebidensya? Nako, yari. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Boying. Ha? Binabantayan ka na sabay ng Pilipino. All eyes on you, ika nga. Boying, walang hiya ka ha. Sa DOJ, sa ibang ahensya ng pamahalaan, sa Senado, sinungaling yung 18 Marines. Pagdating sa Ombudsman, gagamitin. Gagamitin na si Bunuan, gagamitin ba yung 18 Marines? Pambihira, ba't hindi pa rin nakakulong si Martin Romualdez? Di ba, Ma'am Cathy B? Tagal ko na din nakikita yan si Ma'am Cathy B. Pero salute, palakpakan natin. Saludo sa pinapakita niyang pakikiisa diyan sa ginagawang pagtitipon ng ating mga kababayang INC. Palakpakan natin. Di ba? Palakpakan natin. Di ba? Di ba? Ang korap kinakanlong, ang nagbunyag, kinukulong. Diba? Dapat managot ang mga kurakot, no to selective justice. Diba? Grabe, ang daming gwapo pala na INC. Teka lang, aba. Hindi ko sinasabing gwapo ako, pero hindi ako membro ng INC. Biglang umepal no? Dapat pogi ka din. Di ba? Lumalayo ka pa, Madam Cathy B. Lumalayo ka pa. Malabo yung mata ko pero luminaw ngayon, ha? Pambihira, mahilig ka pala sa pogi, lumalayo ka pa. O, di ba? Ang daming pogi, oh. Alam nyo ba't kayo pogi? At saka marami rin maganda, nakita ko na sa likod, ha? Pogi, oh. Ang pogi, oh. Grabe. Ang gaganda din. R1. We are one. We are one. We are one. We are one. Okay, teka lang, sasabihin ko sa inyo ba't kayo pogi. Spiritual yan eh. Kung maganda ang iyong hangarin sa puso at kalooban, maganda rin ang reflection yan sa panglabas sa kaanyuan. Diba? Tingnan niyo yung mga korap. Ang papangit. Diba? Papangit talaga. Pag titabingi yung mukha, bungal. Diba? Bungal. Diba? Oh, sasabihin nila, feeling ako. Cute naman ako kaya pwede na. Lord, thank you. Thank you for the blessing na may pagka-cute ako. Pero talaga namang ang pangit talaga nila kasi sama na ugali nila mga magnanakaw sila. Yun kasi yun. Ngayon, panawagan natin sa ating mga politiko
na ating binoto at pinagkatiwalaan. This is your time. Redeem yourself. Ang Diyos mapagpatawad sa mga taong humihingi ng tawad at sincero. Panahon na, kung kayo man ay nagkasala, humarap kayo sa entabladong ito, umakyat kayo dito at magsalita. Manindigan kayo kung ano at sino ang nagsabuatan sa nakawan sa gobyerno at kayo ay pagtatanggol ng mamamayang Pilipino. Sa mga men in uniform sa inyo, nananawagan kami. Wala. Yung men in uniform natin, ano yan? Nawala yung bilib ko sa mga individual na yan. Sa totoo lang. Buti na lang, hindi natin tinuloy yung ating pagsusundalo. Pag nagkataon, hindi ho tayo nakakakana ngayon dito sa Bangag Administration na to. Buti na lang, di tayo sundalo ngayong mga panahon na to. Di ba? Kung hindi, sigurado, wala tatalsikin ka ni Browner pagka kinanamo si Marcos Jr. Di ba? Yan yung ngayon, yung kalakaran dito sa bansa na to, ngayong mga panahon na to. Kaya mahirap po mga kababayan, para sa mga men in uniform natin, ganito na lang ba ng ganito ang gusto nyo mangyari? Nako. Ako na pera sa kaban ng bayan. Willing ho kaming mga Pilipinong i-donate sa mga men in uniform na magtatanggol sa ating bayan at huliin ang mga magnanakaw na yan. Di ba? Willing tayo, ninakaw na eh. E di huliin nyo isa-isa, puntahan nyo sa bahay, sure ako may pera doon, cash. Maleta. Check nyo yung basement. Oh, pero Wintol po, baka marami yan. Sa Forbes. Oh, sige, sa Forbes. Hindi, feeling ko wala na sa Forbes. Nasaan? Nasa Makati? Nasa EDSA? Granada! Oo nga naman, nasa Granada. Di ba? Kasi may delivery daw doon. Di ba? Ako nga, kanina, I don't understand saan nanggaling yung sinabi na okay daw ang ekonomiya natin. Mura ba ang gasolina? Nako. Mura ang bilihin? Aray mo. Nagtataas ang renta ng bahay, di ba? Magkano ang pamasahe ngayon? O, di ba? Grabe! Di ba? Hindi totoo. Puro kasinungalingan. Ano ba, ba't di nila nararamdaman yung mahal? Kasi yung perang ginagastos nila, hindi kanila. Di ba? Nakaw eh. Di ba kagabi sabi ko nga sa inyo, kalyo yan eh. Sa kakapalan ng mukha nila, kalyo na sila. Kahit anong tanggal mo, the more mo tinatanggal, kumakapal pag bumabalik. Di ba? Kalyo. Di ba? Kalyo. Pero alam mo, di ba sabi natin, buhaya sila? Hindi na ho buhaya. Hippopotamus na! Di ba? Nakita nyo nagtatabaan eh. Di ba? Hipo. Baka sabihin nila, hipo. Hindi, hippopotamus. Di ba? Alam niyo po yung hipo, di ba? Laki ng pag nanganon. Di ba? At saka kapal din ang balat nun. Di ba? Buhaya. Hindi na nanalo yung buhaya sa hippopotamus, kaya doon na tayo sa hipo, sa kakapalan. Grabe, no? Saan ka nakakita ng ganitong pagsasama? INC lang nakakagawa nito. Diba? At eto na naman, ang mainstream media, nuknukang sinungaling. Napakasinungaling eh. Ganyan na ba? Nagigigil ako sa mainstream media, mukha bang 1,500 yan? Kapal na mukha nyo ha? Kababa ang pagkatao ng iilan sa inyo na isinanla nyo na ang kaluluwa ninyo sa demonyo at kaya nyo na magsinungaling? Grabe, hindi kayo naawa sa mga anak ninyo, pinakain yung pera na galing sa nakaw. Boom! Kakapal, di ba? Alam nyo, kayo, ang sarap ng buhay nyo ngayon. Akala nyo lang. Pero bukas makalawa, pa-check up kayo lahat. May sakit kayong walang lunas. Yan ang karmang tumatama sa mga taong mga sinungaling, magnanakaw at kumakampi sa mga demonyo. Grabe. Hindi ako INC, pero mukhang malapit na talaga. malapit na. Tatapusin lang ho natin tong laban na to. Malapit na. Naging protestante na ako. Born again Christian ako. Born Catholic ako. Pero eto, very inspiring. No comment ako dyan. Shot call yan, Ma'am Katibinag. We are one sa pagmamahal dito sa bansa na to. We are one sa pananawagan ng pananagutan sa mga magnanakaw na to. We are one. Kaisa nyo ako, mga kababayan nating miyembro ng INC. Kaisa nyo si PH Aptikan. Mahal na mahal ko yung mga kababayan nating INC. Dahil sa kanilang paninindigan, suportado ko yan all the way. Diba? Mahal natin yan. Comment nyo sa baba, we are one. Diba? Eto. Mga kababayan, mga politiko, nakikita niyo yung mga bata? Kayo nahihiya? Diba? Andito, nabibilad sa araw, nagsasakripisyo, lumalaban para sa bayan, tapos tatawagin yung kulto. Kung sila ang kulto, gusto ko na maging membro ng kultong to. Sabi ko sa inyo, galit na si Ma'am Kati B. Kulto kayo ng kulto, pero kayo kuto at kulo. Anak ko. Ayun, masasabi ako. Kalma, easy. Mainit eh. Bakit sila? Sandali lang po. Ba't sila kuto? Di ba? Sumisipsip ng dugo, nang uubos.
O, di ba? Yan ang ginagawa nila sa Kaban ng Bayan. Ayan. Kuto. Grabe! Alam mo, ang daming magiging leader ng Iglesia ni Cristo na tunay na ipaglalaban ang mamamayang Pilipino. Di ba? Ang gagwapo pa! Kaya kayo dyan na naninira sa Iglesia ni Cristo, inggit-pikit lang kayo. Di ba? Inggit na inggit kayo. Hindi nyo kasi kayang gawin to na tunay na sama-sama. Sa mga at saka kayo, yung mga naninira sa inyo, yung mga sandamakmak na page sa Facebook, at saka mga troll, nakalista kayo, ipapatawag namin kayo lahat, di namin kayo papatawarin. Hindi pwede. Sobra na kayo. Sabi nga na sa Bible, di ba? Di ba meron tayong mga anghel na kapag nakakita ng demonyo, hindi pinapatawad, kinikitil agad at inuubos. Ganun dapat. So mamili kayo, mga politician. Sino kakampihan nyo? Ang Diyos sa langit o ang demonyo dito sa ating lupa? Wala na. Hindi na tayo pwede. Hindi na pwede to. I do not forget. Exactly, we don't forget ang mga kalokohan, kasinungalingan, Sana nandiyan si Atty. Rowena Guanzon, no, para marinig din natin siya. at kahirapang idinulot nila sa mamamayang Pilipino. May bagyong darating na naman. Di ba? May bagyong darating na naman. PR1. May bagyo. So, eto na naman tayo. Ano na naman sasabihin nila? Ha? Bagyong bongbong. Di ba? O kaya bagyong mandarambongbong. Bagyong adik. Di ba? Hindi na. Hindi tayo pinapakinggan. Hindi. Walang Hindi nag-iisip. Di ba? Hindi na tama. Saan ka nakakita ang politician pag tumatakbo? Halos lumuhod sa atin lahat at mangako. Di ba? Lahat, langit at lupa, universe, kung pwede lang sungkitin yung buwan, ibibigay sa atin. Pero pag nanalo na, nasa na tayo lahat? Wala. So sa darating na eleksyon, matalino kayo, ang INC hindi makakalimot. Yung mga dati, pinagbibigyan nila, ang INC ay pinagbibigyan ang mga nagkakamali, pero this time, hindi na pwede. Mapagpatawad, mapagbigay, nakakaintindi, dahil yan nasa Biblia. Pero hindi na natin pwede po. Ako, hindi ako INC, sa aking opinyon, hindi na ako magpapaloko. Ayoko na! Tama na ang nakawan sa Kaban ng Bayan! Tigilan na ang matatamis na salita. Tigilan na ang kasinungalingan. At ako, sa inyong mga magnanakaw, sa mainstream media ng mga sinungaling at mga bayarang troll at sinungaling, tatama ang karma sa iyo simula sa minutong ito. Maraming salamat po, INC! Bilib po ako sa inyo, bawa po ako, mataas po respeto ko. Respeto. Punta na po tayo dito kay Atty. Harold Respicio. Speaking of respeto. Respicio, interview niya dyan sa DZAR 1026 News. Game. Opo, anong masasabi ninyo na mula doon sa EDSA People Power Monument ngayon, nilipat dito sa Liwasang Bonifacio matapos ng kinansilaw, binawi yung permit? Okay lang yan, basta malaya tayo makapagsalita. Ngayon po, pupunta po ako sa Liwasang Bonifacio para ipahayag ang aking suporta para kay Senator Marcoleta dahil hindi pwede na hindi pantay ang kanilang pagpapatupad ng batas. Ayon po sa batas, ang dapat nakukulong ay yung mga nagnanakaw. Si Senator Marcoleta po, hindi po siya yung nagnakaw. Siya yung nakahuli, siya yung nakabuo ng mga nagnakaw. Pero siya po yung gusto nilang ipakulong ngayon. Hindi po pwedeng balikwasin nila ang pagpapatupad ng batas. Opo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bago po siya umalis papuntang Canada na hindi po siya nag-aalala sa INC na tuwing nagsasagawa po ng rally dahil alam niya hindi magkakaroon ng gulo. Sa inyong pananaw, paningin attorney, kung merong iba pang ipinaglalaban o ipapanawagan nga bukod nga doon sa pagsuporta kay Senator Marcoleta, pinapayagan ho ba ng INC kahit ang ibang grupo ay iba po ang kanilang sinisigaw bukod po doon sa paghahayag ng kanilang suporta kay Senator Marcoleta? Tama po kayo. Ang slogan po ng rally na ito ay We Are One. Hindi ibig sabihin na INC lamang ang kasali. Kasama po lahat. Welcome po ang lahat at welcome po ang lahat ng mensahe. Dahil iisa lang naman po ang damdamin ng bawat Pilipino at yun ay itigil na ang korupsyon sa ating bansa. Hindi po mali na magsalita laban sa korupsyon, hindi po mali na ipagpatuloy ang investigasyon laban sa korupsyon, hindi po mali na ilabas ang katotohanan, hindi po mali na manawagan na maipakulong ang lahat ng mga nagkasala. Wala pong mali doon at yun po ang gustong marinig ng lahat ng taong bayan. Iisa po ang ating boses sa lahat po ng mga Pilipino na nag-share ng mensaheng iyon. Welcome na welcome po para pumunta sa Liwasang Bonifacio at iparinig natin kay BBM ang mensaheng iyon na huwag ipitin ang pagpapalabas ng katotohanan tungkol sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Opo, marami sa mga nagprotesta noon ang kinasuhan, inaresto dahil nga daw sa kanilang mga inihayag laban nga sa administrasyon, partikular na sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. May kasong inciting to sedition, may kasong itinuturing sila mga destabilizers din. Attorney, saan ba lulugar? Paano ba dapat balansehin ng taong bayan ang kanilang pagpapahayag? Dapat pa may limitation? Paano ba para sa kaalaman ng lahat?
Huwag po tayong matakot dito sa administrasyong ito dahil nangiipit lamang sila. Ako po mismo ay may kaso na inciting to rebellion, inciting to sedition. Pero mali po ang kaso na ipinataw nila sa akin, ganoon din sa kaso na ipinataw nila kay Senator Marcoleta, ganoon din kay Leon Lebiste, ganoon din kay Kiko Barsaga. Lahat po ng mga kaso na iyon ay unmeritorious dahil po malinaw ang nasa saligang batas. Malaya po tayong magsalita at i-criticize ang ating gobyerno kapag ninanakaw na nila ang ating pera. Ang limitasyon lang po ng Revised Penal Code pagdating sa inciting ay huwag kang manawagan na saktan natin yung mga tauhan ng gobyerno. Huwag kang manawagan na sabihin mo sa taong bayan na hindi na sila sumunod sa batas. Hindi naman po yun ang pinananawagan namin. Ang pinananawagan namin ay itigil ang korupsyon sa Pilipinas, ipagpatuloy ang investigasyon tungkol sa korupsyon, ipakulong at sampahan ng kaso ang mga natagpuang nagkasala at huwag nating pigilan na ilabas ang katotohanan. Kung ang ibig sabihin yan ay dapat managot sila Zaldico, sila Romualdez, sila BBM, dahil siya naman ang in charge doon sa executive, sabi nga ni Romualdez, ayun ay consequence ng aming mga pahayag at wala pong illegal doon dahil pwede nating i-criticize ang ating gobyerno kapag hindi tama ang kanilang ginagawa. Kahit na manawagan tayo na mag-resign si BBM, na nagkamali si Boying Remulla, na nagkamali si John Vic Remulla, na mali ang ginagawa ni Matibag ay hindi po yun illegal dahil kalayaan po natin na magsalita at lumaban sa korupsyon dito sa ating bansa at huwag nating payagan na magpatuloy sila sa kanilang mga maling gawain. Opo, at hindi naman po ipinagbabawal ng pamunuan ng INC yung mga ganung mga pahayag so far sa inyo pong pakikipag-coordinate doon po sa pamunuan na itong organizers ng rally dyan po sa Liwasang Bonifacio. Wala pong mga ganung pagbabawal. Opo. At attorney, ngayon nga ay nasa ibang bansa si Pangulong Bongbong Marcos Jr. habang itong pagtitipon ay isinasagawa dito sa Liwasang Bonifacio. Ano naman po ang inyong masasabi? Oh well, good luck sir. And keep us safe dito sa aming pagrarally ngayon. Sana po ay gawin ninyo ng maayos ang inyong trabaho. Kung sino po sana ang natagpuan na nagkasala, sila po sana ang makasuhan. Hindi po kami na nag-voice out lamang ng aming criticism laban sa iyo. Dahil hindi mo po maitatanggi ang iyong accountability, Mr. BBM, Mr. President. Kayo po ang itinuturo ni Romualdez, kayo po ang tinuturo ni Zaldico, umamin na po yung dalawa. Bakit po lahat kayo ay hindi napapanagot? Bakit po ang inuutos ninyo ay ipakulong pa ang aming pinuno na siyang nangunguna sa investigasyon laban sa korupsyon? Mali po ang inyong ginagawa. But at any rate, sir, pabayaan nyo kaming mag-rally dito, karapatan po namin yan, watch na lang po kayo. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, may pahayag ang Ombudsman, Boying Remulla, na tuloy ang paghahain po ng kaso laban po kay Senador Marcoleta sa kabilangan itong mga pagtitipon, mga rallying ginagawa simula pa doon sa EDSA People Power Monument. At sabi pa ng ilan, palpak daw, hindi daw nagtagumpay dahil itutuloy na nga ng Ombudsman itong kaso laban sa Senador. Pagituloy din po kami sa aming pagrarally at personally po, hindi po ako papayag na maaresto si Senator Marcoleta at alam ko po na maraming Pilipino, hindi lamang ang iglesia, na ang damdamin ay hindi nila kayang atinin ang ganitong pagbabaliwala ng ating batas, ang ganilang pagpapatupad ng selective justice. Hindi po pwede na yung leader namin na siyang nag-umpisa at nagpapatuloy ng investigasyon laban sa korupsyon, ang tanging nais niya lamang ay malaman ng katotohanan at mapanagot ang lahat ng nagkasala, ay siya pa ang ikukulong. Habang yung mga natagpuang nagkasala at umamin ay hindi ipapakulong at hindi kakasuhan at ginagawa pang star witness. Yan po ba ang tamang pagpapatupad ng ating batas? Balikwas na ba ang pagpapatupad dito sa bansang Pilipinas? At tingin ko po ay oo. At yan po ay sapat na dahilan para ako ay manatili dyan sa Liwasang Bonifacio at hindi ako titigil hanggat hindi sila magbago ng kanilang posisyon patungkol sa kanilang pagpapatupad at pag-aresto kay Senator Marcoleta. At alam ko po marami dyan sa Liwasang Bonifacio ngayon. Ganun ang damdamin. Hindi po talaga kami papayag na arestohin ang aming leader. Dito lang po kami. Tingnan po natin kung saan makakarating ang aming aktibidad. Attorney, magandang hapon, si Admar po ito. Ginigiit ng mga kalahok nga dyan sa rally, mula People Power Monument hanggang dyan po sa Liwasan, na mayroong selective justice. Dinideny ito ng Pangulo bago pa siya pumunta sa Canada. Meron po bang pananagutan kung mapapatunayan nga o paano mapapatunayan itong selective justice po, attorney, dahil naririnig natin na weaponized na rin yung iba't ibang mga branch of government Yun natin yun pagdating sa mga kritiko ng administrasyon. Ang selective justice implementation po ay malaking pananagutan po yan sa batas. Ang isinumpa pong tungkulin ng ating Pangulo ay to execute all the laws of the Philippines at kasama po dyan ang pag-prosecute ng lahat ng nagkakasala. At implicit po dyan ay dapat pabayaan niyang magkaroon ng investigasyon tungkol sa korupsyon dito sa Pilipinas. Kaso nga lang kung ang inuutos niya sa kanyang departamento ay pakawalan ang mga nagkasala, itinatanggi niya ang kanyang responsibilidad na sila ay kasuhan at ipakulong. Bagkus ang kanyang ipinapakulong ay yung mga taong kumokontra sa kanya, ang mga nagsasalita laban sa kanya. Yan po ay malinaw na pagbaliktad sa kanyang tungkulin na ipatupad ang lahat ng batas dito sa ating bansa. Dapat po siyang managot. Opo. Dito naman po sa issue po ng flood control, no, nabanggit mo na nga na si dating Secretary Bunoan ay magiging state witness. Nagtutugma po ba ito sa tingin niyo po sa mga investigasyon po na ginawa pa mula noon hanggang sa panig ni Senador Rodante Marcoleta hanggang sa iba pang mga investigasyon, or mahahalata na talagang may plano sila na may pagtakpan sa pamamagitan nitong kay Secretary Bunoan? Halata ko na mayroong pinagtatakpan na tao. Simula po nung umpisa na nagkaroon ng flood control investigation, napangalanan na po lahat ng tao at umamin na po sila.
Umamin na si Saldico, umamin si Romualdez. In fact, tinuturo nga nila si BBM. Lahat sila ang kulang na nga lang. Isampan na natin yung kaso sa Sandigan Bayan. Pero anong ginagawa nila? Yung mga kaso kuno nila ay nandun pa rin sa preliminary investigation doon sa ombudsman. Wala pang ine-elevate doon sa Sandigan Bayan. Therefore, wala pang warrant of arrest, wala pang criminal trial. Ang inuuna pa nila ay yung criminal trial and arrest ng namuno ng Blue Ribbon investigation na si Marcoleta. Hindi po pwede yun. Ngayon po, sa ginagawa nilang state witness, yung mga dapat na ginagawang primary accused doon sa mga criminal cases na plunder at pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Kapag sinabi mo pong state witness, ibig sabihin umaamin ka na siya ay nagkasala. At kapag sinasabi mo rin na state witness, hindi siya yung pinaka nagkasala. So kapag inamin mo na si Secretary Bonoan ay state witness at nagkasala, so sino ang mas nagkasala sa kanya na dapat niyang ituro? O wala ka namang in-identify. Si Saldico ba? Si Romualdez ba? O si BBM? Pero kapag dineklara mo ang isang witness na state witness, ang magdedeklara niyan is yung criminal trial court. O nasaan yung kaso mo ngayon in which maging state witness si Bonoan? Sino ang primary accused mo doon? Wala naman. Ibig sabihin, pambobola lang yung ginagawa nilang state witness kasi wala namang formal declaration na may state witness kasi nga wala namang formal na criminal case laban sa isang mas guilty na tao kaysa kay Bonoan. Alright po? So lahat po ng ginagawa nila ay pagbaliktad. Kahit ano pang paikot-ikot ang gawin nila at eksplanasyon, hindi mo naman may tatanggi na lahat ng taong bayan po, malinaw ang pagtingin nila sa trato ng administrasyong ito dito sa investigasyon ng flood control. Lahat po ng napangalanan ay walang kaso, ginagawang state witness at napapalaya. Pero yung mga nag-iimbestiga at nagsasalita at nais lamang ilabas ang katotohanan, sila po ang kinakasuhan at ipapakulong. Hindi po pwede na makulong. Yun ho kasi yung pinakamahirap doon. Bakit sila makukulong? Bakit si Rodante Marcoleta ang makukulong? Bakit hindi si Martin Romualdez? Yun ho ang hindi maintindihan ng mga ordinaryong Pilipino dito sa ginagawa na to ni Bonjing Rimulya. Ang ating leader na si Senator Marcoleta. Opo, Attorney, so ibig sabihin hindi ka panipaniwala kung may halimbawa may ibubunyag si Secretary Bonoan na ang mastermind ay mas mababa pa sa kanya na ranggo. So mas mataas pa dapat sa kanya. Mas kapanipaniwala yun, Attorney. Opo, kasi po, ang ibig sabihin ng state witness, hindi siya yung most guilty. Dapat may mas guilty sa kanya. So far, sa theory ni Zaldico, sa theory ni Romualdez, at sa theory ng Blue Ribbon investigation, at lahat ng testimonya ng relevant witnesses, hindi talaga natin may tatanggi. Ito tinuturo nila executive department. Sino bang executive department? Sabi ng konstitusyon, the executive shall be only the president. Tayo kasi natin sabihin na siyang may kasalanan. Ano naman talaga ang may kasalanan eh? Kasi ayaw natin sabihin yun. Ano naman talaga ang may kasalanan? Yun na lamang ang hinihintay natin. Okay po? So, sige, kasuhan natin si Bonoan, kasuhan na natin si Saldico, Romualdez, yung mga mas mataas sa kanila hanggang sa presidente na po. Gawin na po natin lahat yun. Huwag na natin hintayin pa. Opo, Attorney, ang pangamba dito ay kung hindi matibay, halimbawa merong kaso ng mga malalaking pangalan, pero hindi naman matibay ang pagkakagawa at mababasura lang, parang pwedeng ganun din ba yung magiging gagawin para ipalabas ko no na meron siyang kasalanan pero hindi naman pulido, hindi naman solido yung pagkakagawa ng kaso? Ano pa po bang ebidensya ang kanilang hinihintay? Naglabas na ng sariling statement si Saldico at Romualdez at willing silang mag-participate doon sa kaso. Naglabas ng mga expose si Lian Leviste. Ang daming mga ebidensyang lumabas doon sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Madaming witness din na lumabas yung mga bodyguard ni Zaldico na 18 Marines. Ano pa po bang ebidensya ang ating hinihintay? Sa akin pong paningin ay napakalakas po ang ebidensya para mag-convict na po tayo ng mga totoong nagkasala. Yan lamang po ay palusot nila para hindi nila ituloy yung kaso. Kung sa tingin niyo po ay kulang pa, bakit hindi po kayo gumagawa ng hakbang para maghanap pa ng ebidensya? At ang tanging paraan lamang yan ay paandarin po ninyo yung ipagpatuloy ninyo yung investigasyon pa rin doon sa Blue Ribbon Committee. O kaya pagpatuloy ninyo at gawin yung public yung ginagawa ninyong investigasyon diyan sa ombudsman. O kaya i-elevate nyo na nga sa Supreme Court ay sa Sandigan Bayan dahil meron naman ng reasonable conviction, ay reasonable belief na makakonvict yung mga tao dahil sufficient na yung mga ebidensya. In other words po, kapag sinasabi nila na wala pang kaso dahil baka mahina pa ang ebidensya, bago kami maniniwala sa inyo, ay pakita nyo muna na sincero kayo na aktibo kayong magkalap ng ebidensya at hindi ninyo pinapatahimik at ipinapatigil yung mga aktibong investigasyon laban sa flood control scandal, hindi nyo kinakasuhan at pinapatahimik at ipinapakulong yung mga nagsasalita laban sa flood control corruption. At sana po kami, ako, si Lian Leviste, si Kiko Barsaga, si Mike Lipensor, at si Senator Marcoleta, sana po ay wala kaming kaso at hindi kami in danger na makulong. Mas lalo po silang busy na magpakulong at magkaso sa kanilang kalaban kaysa buuin yung kaso, Garod, para mabuo nila yung case doon sa flood control scandal na mga nagkasala. Hindi po kapanipaniwala yun. Opo, natanong ko po yun kasi mayroon pong puna ang ating mga kababayan kasi nung una, nung hindi pa pumapalit or naglumilipat ng posisyon si Senator Joel Villanueva, sa pahayag ng ombudsman, kumpiyansa, within 2 weeks daw masasampahan na ng kaso. Tapos ang pinaka-latest, biglang humina kasi hindi daw sila satisfied. Yung mga ganun mga pahayag po, Attorney. Ayun ang tinatawag nating selective justice po. Meron din po ang nangyari kay Mr. Escudero at saka kay Villanueva. Noong kapag nakikita nila na hindi sumasang-ayon sa administrasyon yung senador at sinusuportahan nila yung Blue Ribbon investigation, sila po yung kinakasuhan. Pero para ipitin sila, tatakutin sila ng kaso at ang bargaining chip nila ay hindi na namin kayo kakasuhan basta bumaliktad lang kayo at huwag kayong pumayag na ipagpatuloy yung Blue Ribbon investigation laban dito sa korupsyon. Hindi na po na ganun ang nangyari. Yan po talaga ay selective justice. Kung sino yung mga dinedeklara nila na may kasalanan dati, biglang babaliktad, hindi na daw aarestuhin. Sila yung malaya ngayon, chill ang buhay. Tapos yung nanguna ng investigasyon para utang na loob natin sa kanya, sa matter of fact, ang lahat ng alam natin ngayon dito tungkol sa flood control scandal, kung hindi dahil sa kanya, hindi natin alam yung ganitong kalawak na pagnanakaw sa ating gobyerno. Siya pang Pambihira, no? Plunder case, kay Rodante Marcoleta, balik sa flood control issue.
Diba? Impeachment ni VP Sara, balik sa flood control issue. Nasisira na ho ang ulo ng mga taga-Malacanang, din nila humalaman kung paano i-divert itong usapin na to. Kahit anong ikot nila, laging bumabalik sa flood control. Kahit yung mga foreign consultant ho nila dito sa administrasyon na to, sa tingin ko nasisiraan na rin ng bayit ngayong mga panahon na to. Na ano sila, tinatakasan na ng katinuan. Sinabi, mapakulungan natin si Marcoleta, ba't bumalik sa flood control yan? Ini-impeach nga natin si Sara para makalimutan yung issue ng flood control. Bakit bumabalik sa flood control yan? Pambihira. Nagkanda traffic sa EDSA. Ba't bumabalik sa flood control issue yan? Sagot ng ating mga kababayan, okay. Hindi kami magano, traffic dyan. Hintayin nyo yung baha, sigurado lulubog dyan at mas matindi ang traffic na aabutan na sambayan ng Pilipino. Diba? Kahit anong paikot-ikot nila, kahit anong pamekos-mekos nila, kahit anong diversionary tactics ang ginagawin nila, bumabalik lagi ho tayo sa flood control issue, flood control scandal. Kaya para sa mga Talyanista at ensaymada, wala kayong bitaw dito sa isa na to. Sa ayaw sa gusto nyo, ika nga, babalik tayo sa usaping flood control. Ito kasi mga siraulo na to, mga Talyanista at ensaymada, game na game ho sila pagka usaping impeachment, pagka usaping plunder case ng Rodante Marcoleta. Pero pagka napupunta na naman sa flood control, tameme na naman yung mga walang hiya. Ipapakulong natin. Kakapal na mukha nyo. Utang na loob po. Hype tayo ngayon kasi may kape tayo Pagka may kape talaga tayo, medyo hype tayo. Kaya hinayaan ko to si Atty. Harold Respicio. Feeling ko hindi nakakapito kaya ganito siya. Kasi pagka nakakapito, para ding para ding bulatin na binuhusan na kasi ito eh. Alam niyo yung mga hito, binuo ganun. Ang tawag dito, maligalig tong si Atty. Respicio minsan pagka nakikita natin, parang bulatin rin pala. Alagong hype na hype. Sa kanya, ang aking pagkakaalam tungkol sa korupsyon, utang na loob ng Pilipino sa kanya na nailabas ang katotohanan tungkol sa flood control scandal at korupsyon sa Pilipinas. Kaya bilang sukli po, ay dapat natin siyang suportahan at huwag tayong pumayag na siya pa ang makulong. Opo, sa development na ito, may silbi pa ba o pwede pa ang muling pagbubukas ng investigasyon? Kasi si Congressman Leandro Leviste nanawagan na ulit sa Kongreso na magbukas muli ang investigasyon sa flood control. Tingin nyo dito sa Senado, pwede pa ito or magiging malamya dahil sa mga pahayag na rin ng mga ngayon ay majority po, Attorney? Maging malamya po yan sa Senado dahil po malalaman natin noong kampi nila, ang administrasyon sa Senado, sa leadership ni Senator Ping Lacson, ilang buwan po na walang nangyari sa Blue Ribbon Investigation. Napakababaw ng investigasyon. Noong sa maikling panahon na nag-step in sila Marcoleta at Cayetano, ang daming lumabas na expose. Kaya pilit nila at minamadali nilang sila ay matanggal at gawin ulit yung majority mula sa kanila. Ngayon pong nasa kanila na yung majority, bakit naging malamig ulit yung investigasyon tungkol sa flood control scandal? Ngayon po, nakikita natin na wala tayong pag-asa na dyan sa Senado at malamang wala rin tayong pag-asa doon sa House of Representatives dahil marami sa kanilang nabayaran at sa kada boto at proposisyon na ipagpatuloy at buksan ng investigasyon laban sa korupsyon ay parating na napipigilan yung mga ganong motion. Kung wala po tayong relief na makukuha sa ating legislature, na siya dapat nagbabantay sa ating executive. Saan po dapat tayo pupunta? Kaya yan po ang ginagawa ng mga mamamayang Pilipino ngayon. Nagpapahayag ng kanilang damdamin sa open streets dyan sa ating dyan sa Liwasang Bonifacio para iparinig sa ating executive department na hindi na po tama ang ginagawa ninyong pagtatakip sa katotohanan, sa pag-uusig sa mga nagsasabi at nag-iimbestiga ng katotohanan at sa pananatiling paglaya ng mga nagkasala sa ating batas. Opo, Attorney CJ po ulit ito. Hindi ho ba makaka-apekto ang mga ganitong pagtitipon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Hindi po makaka-epekto ito. Sa matter of fact, si Vice President Sara Duterte ay nagbigay na rin po ng statement na sinusuportahan niya ang movement ngayon ng INC at lahat ng kanilang kasama in the We Are One movement. At gusto po nila na marinig po ang boses ng taong bayan. Maganda po na nagkakaisa tayo laban sa korupsyon. Dahil po ang korupsyon ang siyang sumisira ng ating bansa. Ang siyang sumisira ng ating pagiging sigla at mayaman bilang isang bansa. Hindi po pwedeng mangyari yan. At responsibilidad po na ni Vice President Sara Duterte bilang second executive ng ating bansa na i-lead tayo morally sa tamang direksyon na dapat nating pupuntahan dahil po under the leadership ni BBM, ano po ang nangyayari sa atin? Imbes na paunlarin niya ang ating bansa, imbes na mag-focus siya sa ating ekonomiya, bagsak na bagsak po ang ating ekonomiya, nag-focus po ang kanyang buong administrasyon na i-persecute lahat ng kumukontra sa kanya, lahat ng kumukontra doon sa flood control projects. Dapat po ang tama nating direksyon ay ilabas lahat ng katotohanan, lahat ng managot ay dapat managot at lahat po ng nagsasalita ay dapat malaya silang ipahayag ang lahat ng kanilang damdamin. Opo, si Vice President Sara Duterte, may ideya ho ba kayo kung dadalo siya sa pagtitipong ito? Mukhang dadalo po. Hintayin lang natin yung peak. Siyempre, dahil po kailangan nating mag-save ng energy. Nakikita po natin na maraming araw po ang ganitong pagpapahayag, ang ganitong rally. At ako rin po mismo kailangan ko mag-step out para maligo. Dahil medyo malagkit-lagkit at maasim-asim na rin po ako kapag nagtatagal ako doon masyado. Ganun din po. Tumatiming din po ako sa peak ng event para mag-deliver ng aking speech. Abangan niyo po, hindi pa po nangyari iyon. Marami pa pong araw na darating at hindi po kami aalis sa lugar na iyon. Isang bagsakan po lahat ang mangyayaring rally talaga yan sa Liwasang Bonifacio para i-rally namin ang taong bayan na gumawa na ng hakbang at sa wakas ay Nako, ito na ho ito. na ang ginagawa Walagbag na ho ito. corruption Hindi na madadivert na mainstream media itong itong paggalaw na to ng sambayan ng Pilipino dahil sa ginagawang pagnanakaw ng administration, nitong adik administration na to. dito sa ating bansa. Sa tingin mo, Attorney, huli na lang, ilang araw kaya ito magtatagal ang mga pagtitipong ganito? Indefinite po dahil ang damdamin ng taong bayan na lumaban ay indefinite at willing po ang buong mamamayang Pilipino na ialay ang kanilang buhay, ang kanilang lakas, pawis at dugo
para po tayo ay iligtas mula sa korupsyon dito sa ating bansa dahil hindi na po tayo pumapayag na magpatuloy ang ganitong sistema kung saan ang mga nasa makapangyarihan ay malaya na kapag nanakaw ng pera ng taong bayan at kapag dumating na ang panahon na sila ay mapanagot, sila po ay nagiging malaya at ang pinapakulong po ay yung mga nagsasalita laban sa kanila. Hindi na po tanggap ng taong bayan ang ganitong sistema. Kapag ako lang po ang masusunod at kapag sila lang po ang masusunod, indefinite po yan. Hanggat walang pipigil sa amin, nandyan po kami hanggat hindi nagbabago ang sistema ng Pilipinas. Opo, Attorney, siguro huling mensahe po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan na nunod po at nakikinig sa mga oras na ito sa inyo. Mga kababayan, mga Pilipino, pupunta po ako sa Liwasang Bonifacio mamaya at araw-araw po akong nandyan. Magsama-sama po tayo at i-enjoy po natin. Don't bend the law, yun lang. Don't bend the law. Magkakasundo tayo dito basta. Don't bend the law. Ayun na nga mga kababayan. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update sa mga kababayan nating nandiyan sa Liwasang Bonifacio ngayon. Maraming salamat sa pakikibaka para mailagay sa tamang direksyon itong bansa na to. Wala nang problema kung gustong tapusin ni Marcos Jr. ang panamuno niya. Diba? Sinabi naman natin dito sa PH Update. Hindi tayo para doon sa mga extra constitutional na paraan para matanggal siya o kung ano pa man. Ayaw na hindi. Kasi madugo yan. Ayaw nating may nasasaktan. Ha? Ang gusto lang natin mangyari dito, ituloy yung mga dapat ituloy. Panagutin yung mga dapat panagutin. Kaso itong si Adik, ayaw niya ata. Ayaw, nasa ano siya ngayon? Nasa Canada. Diba, Adik, lasing sa kapangyarihan si Marcos Jr. Kayong mga panahon nito. Kaya, sambayan ng Pilipino, magkaisa ho tayo. Diba, suportahan ho natin ang panawagan ng mga Muslim, Protestante, INC, mga progresibong grupo, mga pribadong individual na nasa Liwasang Bonifacio ngayong mga panahon na ito. Hindi na lang ho INC ha. Kasi kung INC lang yan, pangatlong araw na ho ito, karamihan ng mga kababayan nating INC medyo umano na yan. Napapagod din naman. Tao yan, di naman mga robot, makina yan, di ba? Napapagod yan. Kaya tayo naniniwala, marami ng grupo ang nasa Liwasang Bonifacio, nagtitipon-tipon, nagtutulong-tulong para mailagay sa tamang direksyon itong bansa na to. We are one. Hashtag sa baba. Hashtag we are one. I-comment nyo. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat para mag-viral yung hashtag na we are one. Para maramdaman ng mga adik na sa Malacanang na ika nga nagkakaisa na sa bayan ng Pilipino laban dito sa mga adik at magnanakaw na to. Pahalin ho natin ang Pilipinas.